free kasi kailangan talaga na muna na free talaga yung pagtulong kay Mayor dahil balita ko lang ha, tanong lang, totoo nga bang nalimas ang pondo ng Maynila? Balita ko lang yan at tanong ko lang naman yan, totoo nga kaya? Sa lahat ng viewers ng Busilak Diary, please subscribe. Ingat kayo, God bless you. Hello mga kabungisngis, welcome back again to another vlog. For today's video, panoorin natin tong press conference ni Mayor Isko Moreno at komenta na din natin. Grabe no, pagkaupo pa lang ni Mayor Isko, trabaho na agad. Talagang hahanga ka talaga kay Yorme dahil hindi naman lahat ng politiko nagtratrabaho agad kapag upo nila. Pero itong si Yorme, kakahangaan mo talaga dahil hinarap at haharapin etong mga problemang iniwan sa kanya ng taas noo. At alam naman natin, laging may solusyon si Mayor Isko Moreno dito sa mga problemang iniwan sa kanya. Panoorin natin. Good afternoon, ladies and gentlemen. Nga pala, kanina lang pala to, June 30, 2025, siguro mga around 1:30 or 2 p.m. Our co-workers in the city government, magandang araw sa inyo. Ang lungkot, wala kami dito. Mamaya po pagkayari nito, pwede pinakikisuyo ko lang bumalik kayo agad sa inyong kanya-kanyang opisina. Lang po, Grabe. excited kayo ngayong araw na ito. At this is the day wherein we're going to face a very dangerous situation with regard to health situation of the city. Imaginin mo ha, pinapabalik agad ni Mayor Isko yung mga tao sa kanilang mga opisina para magtrabaho agad. Ito talaga si Yorme. Handa na ba kayo sa mga nagtatrabaho kay Mayor Isko Moreno? Alam naman nila kung gaano kahusay si Yorme. Kaya dapat kapag pag-upo ni Yorme, handa na lahat ng kawani ng lungsod ng Maynila. And even kaming mga vloggers, kailangan handa na rin kami. Napakasipag kasi ni Yorme. So we must do our job. Let's just be this day as normal working days for each and every one of us. Umaasa sa atin ng taong bayan. To our friends in the media who are here today, and to the vloggers who are going back and help the city to communicate to our people. Muli po, magandang araw sa inyo. As you all know, I assume... And dagdag ko lang mga kabungisngis, yung mga vloggers, be responsible sa pag-upload din, sa mga title din, para hindi naman ma-confuse yung mga tao nga rin po na manonood. Kasi may mga vlogger din po na clickbait or kaya mali yung mga sinasabi. Pero siguro wala na rin ganun, no? Kundi yari kayo kay Yorme. What I mean is, kasi di ba nung panahon ng election, puro yung mga vlogger, puro mga kasiraan ang inaano kay Yorme. Alam naman natin kung sino yung mga yun. Pero pag eto, panoorin na lang natin. This building exactly 12:01 as required by law. And about 2:10, same hour, I received officially the letter communicated to the city government of Manila, wherein the two new contractors of our garbage hauling in the city terminated their operation. Oh.
starting today. Pagamat hindi kaila sa inyo at sa mga taga Maynila na ilathala sa mga TV news channel, online news channel, at mga periodiko that for the past so many weeks we've been receiving a lot of complaints and requests from the people of Manila to confront the garbage situation of the city. And dagdag ko lang mga kabungisnis, kanina galing nga tayo sa cleaning operation ng Maynila. Grabe yung basurang iniwan ng pamahalaan ni Mayor Hani Lacuna kay Mayor Isko Moreno. Alam mo yung sandamakmak na basura sa bawat street, sa bawat side by side kang dumaan or tumingin, puro mga sandamakmak na basura. Hindi ganun kadali etong mga problemang kakaharapin ni Mayor Isko Moreno. Pero alam naman natin, kayang-kaya yan ni Yorme. Panoorin niyo po yung upload natin sa Busilaks Diary sa YouTube tsaka sa Facebook. Dahil siguro estimated yung mga basura, mga ilang araw lang kayang-kaya ng malinis yung kamay nilaan. Pero nakikiusap din si Yorme na yung mga basura, kung pwede, dun muna sa bahay din nila. Huwag munang ilabas para siguro hindi langawin. Kung kaya pa na nasa bahay lang yung mga basura, muna panandalian hanggang sa kumonte yung mga basura sa kalsada, sa kalye. Tulungan po natin si Mayor Isko Moreno. Minabuti ko pong manahimik muna, kolektahin muna yung mga reklamo ng taong bayan. And sabi nga ni Yorme, ginawa niya manahimik muna, and knowing naman Yorme, talaga nga naman hindi siya makikialam kung hindi pa siya yung nakaupo dahil marespeto nga si Yorme. Pero sabi nga ng mga tao nga nagko-comment sa atin, makialam na si Mayor Isko Moreno, pero no, hindi po nakialam pa si Yorme dahil meron po siyang respeto sa nakaupo, si Mayora Hani Lacuna. Wala pa naman po kung kapasidad to act on the matter. But despite of continuous effort of our journalists, online, television, print, mga media natin, to call the attention of the past administration para sila magsalita sa tengang kawali. Kaya nga, parang nagsalita sa tengang kawali kasi yung mga post din natin, ang dami nagpa-post ng mga basura, bakit hindi na solusyonan ni Mayor? Siguro yung basura na yan, mga 2 weeks ng basura, yung iba of course 1 week, pero ilang week nagtagal yung basura, hindi na solusyonan ni Mayor Hani Lacuna. Grabe. And gusto ko lang rin shout out at pasalamatan yung Lionel na dating contractor na kumukuha ng basura. Dahil ang galing ng Lionel talagang kahit yung mga street, pinapasok po nila para makolekta yung mga basura. And etong Lionel, ang pagkakaalam ko, wala pa silang usapan ni Mayor Isko Moreno na magkapirmahan. Pero andyan po yung Lionel para tulungan ang ating butihing mayor. Magkaganon man. Kasi na po kayo. Kanina po kami. Kanina po may sound system dito, bigla lang nawala. Ang balita ko nga dyan, may mga nawalang mga gamit ang natira, Volt. Grabe. Grabe, talagang tingin ko mukhang hindi na babalik tong si Mayora. Kasi kung babalik ka, kung gugustuhin mong bumalik sa pagiging mayor, vice mayor, or kaya kandidato ng Maynila, pagbubutihin mo yung gawain mo, pagbubutihin mo yung pagiging leader.
Pero mukhang si Mayora, tingin ko hindi na babalik. Dahil nung Maynila, pinabayaan talaga eh. Yun ang opinion ko ha. And entitled naman tayo din as a democratic country. Even in our broadcast facility to communicate to our people was the bad state. That is an understatement. Buti nagtira ng upuan. Joke! But anyway, let's go now to the very important, itong mga petty actuation ng nakaraan. Wala yan. Ang mabigat na problema ngayon ay basura. Talagang ngayon. But again, going back, with the situation few weeks ago and the past days, plus today, talagang sasabog ang Maynila. Sasabog ang Maynila sa baho, sa dumi. Dagdag ko lang mga kabungis din, kagagalingan lang natin sa clearing and cleaning operation. May mga na-interview tayo dun, kawawa yung mga bata, lalo na sa Happy Land. Dahil ilang days na yung mga basura dun. Imaginin mo, sobrang talagang nilalangaw talaga. Literal na puro langaw yung mga basura po dun. Sasabog talaga sa basura. Buti na lang no, patatalino yung mga batang Maynila. Alam nila yung tapat at totoong naglilingkod para sa kanila. Kaya saludo ako sa mga batang Maynila. Ang galing nyo. At naipanalo nyo si Yorme. Kung hindi, mamamaho kayo. Mamamaho kayo ng tuluyan. Joke. Sa baho, sa ISO, at higit sa lahat, panganib ng dulot ng basura sa kalusugan ng ating mga. So now, I opted to declare and request the City Council tomorrow, first session day, declare may this session na pala bukas. state of emergency, health emergency, the entire city of Manila. That's one. Two, buong kababaang loob ako nakiusap sa Lunel Waste Management to utilize all the resources existing or available to be dedicated in the entire city of Manila. And gusto ko lang komentan no, napakabuting mayor ni Mayor Isko, magaling makisama, mayaman, mahirap. Kaya kahit na sabihin natin na walang bayad yung mga ginagawa ng ibang tao para tulungan si Mayor Isko Moreno, talagang binabalik-balikan talaga si Yorme dahil napakahusay niya talagang makisama rin po sa tao. Kaya andyan yung Lunel para tulungan ang Maynila, si Mayor Isko Moreno, na mahakot lahat ng basura dito sa Kamaynilaan. At salamat naman at positibo to tutugunin ng Lunel for free. For free. For free. See? And tomorrow, we'll deal with the City Council about it with all other necessary legal means. At gusto ko lang rin pong pasalamatan ang Lunel sa pagtulong kay Mayor Isko Moreno. Salamat po na mapapabilis ang paghakot ng mga basura. To acquire the services, to immediately confront the problems in the coming days. But for now, we will confront it today by 2 p.m. onwards hanggang madaling araw, hanggang gabi
hindi titigil ang syudad ng Maynila. Mabuti At true yan mga kabungansis ka, umuwi nga lang tayo dahil nga umuulan, hindi talaga tumitigil sa paglinis. Lahat ng kawani ng lungsod, engineering, DPS, MTPB, mga ating mga masisipag na magigiting na kapulisan, ano pa ba? Yun lang, MMDA, talagang sanib puwersa sa paglilinis, pag-aayos ng Maynila. Umuwi lang tayo kasi umuulan, pero babalik din tayo mamaya dahil walang tigil ang gobyerno ni Mayor Isko Moreno para malinis ang Maynila, which is deserve ng mga batang Maynila naman talaga. Grabe no, pinabayaan yung Maynila. Pinabayaan sa baho. Kaya kasabi ko sa mga video ko, Super Yorme is coming. Thank you, Lord. Ayan na si Yorme. going to be hard. It's not that simple. But I need everyone's cooperation. Kanina medyo mahina yung audio. Uulitin ko ngayon. Bukod sa pinakiusapan ko ang UNEL, waste management na kunin ang basura nang walang gastos sa Maynila, inatasan ko na ang departamento ng City Engineering, DPS, NDRRMO, na lahat ng human resources available, equipment available, logistical capacity of the City of Manila to be utilized today, tonight, tomorrow, and so on and so forth. And gusto ko lang pasalamatan uli yung Lionel kasi sabi nga ni Mayor Isko Moreno, free. Kasi kailangan talaga na muna na free talaga yung pagtulong kay Mayor dahil balita ko lang tanong lang, totoo nga bang nalimas ang pondo ng Maynila? Balita ko lang yan at tanong ko lang naman yan. Totoo nga kaya? The same manner, na lang po natin muna ang mga tagalungsod ng Maynila to address it to the people of Manila. But now, let me ask, with all humility, the resources of the national government through Metro Manila Development Authority to help us ease the pain and suffering of the people of Manila with regard to garbage problem. Suffering naman talaga. Kung mapapanood nyo lang yung mga video natin at tinanong natin yung mga tao regarding sa basura. Ako kayo magtanong, I will state some facts. Nga pala, para lang for purposes of transparency, yung ating mga online media, television, diarista, periodiko, bibigyan namin kayo ng CP ng sulat, official sulat ng Metro Waste at PhilEco. Yung Metro Waste tsaka PhilEco, sila po yung kumukuha ng mga basura nung panahon ni Mayor Hani Lacuna. Pero naman ako sa kanila, nakukuha naman nila kasi hindi talaga kaya rin yung mga basura or hindi rin nila basta ewan ko na lang, basta iba yung Lionel sa mga kumukuha nga rin po. Pero mababait yung mga nandun. Ang tanong, bakit nag-pull out? Kung maalala po ninyo, at marami naman napanood ko sa inyo sa mga interview ninyo, tinanong nyo yung nakaraang administrasyon, bakit umalis ang Lionel sa Manila? At ang sabi noon ng Lionel ay may pagkakautang o dapat bayaran ng syudad worth 561 million pesos. Yun ang itinanggi
Hindi raw yun bayarin. Ang exact word, payables lang daw. Grabe, ang laki nun, ang laki ng utang na yun. Sana ginamit na lang sa ano, ibinayad na lang during yung kampanya. Let's call speak speak. During kampanya, during ko pagkuha ng mga JO. Pero, Oktubre pa lamang, nag-abiso na ang yan. At tinapos nila ang kontrata at alam to ng mga driver ng Lionel, ng truck, at ang mamamayan ng Luzon, bagamat hindi sila bayad, tinapos nila ng December 31 ang kanilang koleksyon ng basura. Basically. For some reason, I don't know, or maybe politics at the expense of our people, pinoyta nila, nakakuha naman sila in the likes of Metro Waste and Bileco. But the same problem, because of financial mismanagement, from 561 million, today as we speak, 950 million na ang bayarin sa basura. Grabe, ang laki. Sobrang laki ng ano. Iniiwan yung ano, problema kay Mayor Isko. Hindi man lang nasolusyonan. And, mamaya na natin sabihin. Pwede rin tong ano tong mga problema na to, pag-usapan sa Kamara, kung ihahain ni Congressman Ernix po itong mga problema po na ito. Pwedeng paimbestigahan kasi sa Kamara, di ba nagbablog tayo sa House of Representatives, meron doon na mayor na pinaimbestigahan. Ayun. Tulad ng naisaad, yung isa sa kontrakto ng basura, January lang sila binayaran. So if we have 561 million previous obligation, i-minus natin sa 950, almost 400 million na hindi rin binayaran ang Metro Waste at Pileco. Now, can we blame Pileco and Metro Waste? I don't think so. No businessman, for that matter, can continue to bleed and render service for the sake of our people without getting paid. That's absurd. Tsaka siguro rin hindi rin maganda yung pakikipag-usap. Kasi kay Mayor Isko, tulad nga ng Lionel, pwedeng ibigay ng Lionel na libre muna. Dahil nga sa magaling makipag-usap si Yorme, baba ang loob na nagpapakumbaba sa paghingi ng tulong. Depende rin sa usapin din yan. Kalokohan niyo. Kaya, ayun, ako din naman. Kaya nga, kawawa si Yorme, sobra. Lahat na lang tinama nyo kay Yorme. Pagkatapos, grabe dagdag ko lang. Pagkatapos siraan, walang yain, ano-ano mga salitang pinupukol na hindi na matagos sa katawan o sa sarili. Tapos ngayon, eto, utang ng ina ang sasaluhin ni Yorme sa kanyang pag-upo ngayon. Sakripisyo ang taong bayan ng lungsod ng Maynila. Now therefore, just to assure each and every one of you, alam ko, ano nyo to we will act on the matter. But for the meantime, barangay officials are hereby directed na sinupin nila at ayusin nila yung mga basura sa kanya-kanyang barangay. Darating ang syudad ng Maynila simula ngayong alas 2 ng hapon. Ayun, humanda na
Dahil mag-iikot-ikot si Yorme. Alam nyo naman, di natutulog si Yorme. Umaga, tanghali, hapon, madaling araw, gabi. Talagang iniikot ni Yorme ang kamay nilaan. Masigurado lang ligtas, maayos ang mga batang Maynila. Not every politicians tulad ni Mayor Isko Moreno, no, talagang may malasakit, nag-iikot, tinitignan yung nasasakupan. Ikaw ko na nangalian basura na ang kinain ko. But, I'm up for the challenge. Despite of all these things, ayawan Diyos, makakaraos tayo. Yes, makakaraos naman talaga ang mga batang Maynila. Yorme yan, oh. Talagang kayang-kaya ni Yorme iraos yung mga batang Maynila. Tsaka ang daming nagtitiwala at tsaka ang daming gustong tumulong kay Mayor Isko Moreno. Kaya talagang alam ko sa sarili ko at yung mga batang Maynila din agree na kayang solusyonan niya ni Yorme. Pero grabe yung iniwan nyo kay Yorme. Mga shoota kayo. Okay? So, I think I said my piece. Now, if there is any more further inquiries, I'm happy to answer each and every one. Yes, please. Yes po. Sir, And cut na muna natin dito mga kabungis-ngis itong interview kay Mayor Isko Moreno, siguro ng media. Another comment na lang ang gagawin natin. Panoorin nyo po yung mga upload natin sa Busilak's Diary. Ulala sa Facebook. Araw-araw meron tayong live and ilang minutong upload sa Busilak's Diary, TikTok, at please subscribe nyo po etong channel ko. Please, please, please. Dahil nagbabalik na po si Busilak's Diary sa clearing operation. At kung kaya pa natin, magko-comment din tayo sa mga ganap at mga gagawin ni Mayor Isko dito sa Maynila. Can't wait sa mga magagandang plano pa ni Yorme. Pero sa ngayon, susolusyonan muna ni Mayor. Siguro kahit na mga ilang araw, kayang-kaya ni Yorme yan na masolusyonan yung problema sa basura. Salamat, Lionel, sa pagtulong at pagbibigay nyo ng libreng serbisyo kay Mayor Isko Moreno. At sana makaasa din si Yorme sa ating mga batang Maynila na tulungan din si Yorme sa pag-aayos ng Maynila. Tulad nga ng sinabi ko, kung kayang wag muna pong ilabas yung mga basura. Kung kaya, wag po muna. Hanggang sa matapos lang itong problema po. At dito ko na tinatapos ang aking vlog for today. Maraming salamat po sa pagsama at panonood ng Busilak's Diary. Kinapos. Maraming salamat sa panonood ng Busilak's Diary. Next upload tayo, kakomento natin yung mga tanong kay Yorme. Ingat po kayo palagi and God bless us all. Comment lang kayo kung gusto nyo mag-comment tayo palagi. Ingat po.